Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi magbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi magkakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, "Halik kayo, ito'y bago." Ngunit naganap na iyaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Tiyong taong nilikha mo'y bumalik sa labok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon
ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalanantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kayamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamay ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sanay pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsabi namang lumitaw si Elias at may nagsabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. May iba sa atin talagang pangit yata yung umaga. Konting smile naman dyan. Mga kapatid, sabi dito sa ating ebanghelyo, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pinagsikapan na makita ni Herodes si Jesus. Bakit niya ba gustong makita ang ating Panginoon? Gusto niya makita si Jesus dahil curious siya. Pero hindi sila nagkita sa lalong madaling panahon, nagkita sila much later on nung malapit ng ipako sa krus ang ating Panginoon. At nung nakita niya si Jesus,
medyo na-disappoint pa siya. Kasi humingi siya ng milagro, humingi siya ng himala, gusto niya magpakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon, pero wala siyang nakita. Kaya anong sabi niya? Sige, pabalikin niyo na yan kay Poncio Pilato. Isa siguro sa mga naging purpose ng buhay ni Herodes ay ang makita si Jesus. At isa rin sa mga adhikain natin sa buhay ay malaman kung ano ang purpose natin. Pero sa ating unang pagbasa, sinasabi ng mga ngaral, ang lahat ng bagay ay walang saysay. Ang lahat ng bagay ay walang halaga. Magpakahirap ka man, gumawa ka man ng gumawa, ay wala ring mapapala. At lahat daw ng bagay paulit-ulit lang. Yung nangyari noon, nangyari din ngayon. Ang buhay nga ba ay walang saysay? Ang buhay nga ba walang kahulugan at paulit-ulit lang? Gigising ka sa umaga, magsisimba, yung iba sa atin, yung iba naman papasok sa trabaho, magtatrabaho, uuwi, kakain, matutulog, at bukas ganun uli. Paulit-ulit lang nga lang ba yung buhay natin? Mga kapatid, totoo. Totoo na walang kabuluhan ng buhay, totoo na walang halaga ang lahat, totoo na paulit-ulit lang ang buhay natin kung ito ay hindi nakadikit sa Diyos. Talagang walang saysay ang buhay kung hindi ito nakaugnay sa ating Panginoon. Talagang paulit-ulit lang talaga yung buhay natin kung hindi ito nakadikit, kung hindi ito konektado sa ating Panginoon. Kaya nga ang panawagan sa atin ng ating unang pagbasa, hanapin natin ang Panginoon sa bawat araw ng buhay natin. Dahil sa paghahanap natin sa ating Panginoon, doon lalago ang ating buhay. Doon din lalago ang ating pakikipagkapwa-tao. Kaya ang buhay natin kahit parang paulit-ulit, kahit parang walang saysay paminsan-minsan, kung tayo ay umuunlad sa ating pananampalataya, kung tayo ay mas napapalapit sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin nun walang saysay ang buhay. Ibig sabihin nun, nagkakaroon ng halaga ang ating buhay at siguradong merong kahulugan at saysay ang ating buhay. Kaya hanapin natin ang ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Pero ang kasunod nito, dapat meron tayong tamang rason. Sana meron tayong dahilan o tamang dahilan para hanapin ang ating Panginoon. Dahil kung mali yung ating dahilan sa paghahanap sa ating Panginoon, matutulad lang tayo kay Herodes. Madi-disappoint lang tayo. Si Herodes, katulad ng marami, hinanap niya ang ating Panginoon. Ibig niyang makita si Jesus, katulad ng nakararami. Pero hindi katulad ng nakararami, dahil yung nakararami, gusto nilang makita si Jesus dahil gusto nilang makakinig ng mabuting balita. Yung iba naman gustong makita si Jesus dahil gusto nilang gumaling. Yung iba gusto nilang makita si Jesus dahil gusto nilang dumating na at makilala ang Mesiyas. Pero hindi ito yung naging dahilan ni Herodes. Ang dahilan ni Herodes, curious lang talaga siya. Ang dahilan ni Herodes, gusto niya lang makakita ng milagro. Kaya kung tatanungin natin yung ating sarili, bakit kaya gusto kong makita si Jesus? Bakit kaya ibig kong makita si Jesus? At kailangan tanungin din natin kung ano ba talaga yung mga motivation natin, yung mga motivation natin, bakit tayo nagsisimba, bakit tayo nagdarasal. Dahil minsan, aminin man natin o hindi naman pure ang ating mga motivation. Diba? Marami sa atin, nagsisimba dahil gusto lang makamit yung kanyang pinagdarasal. At pagkatapos nun, sadly, wala na,
hindi na nagpapatuloy. Kaya nga yung iba din sa atin, sa tinagal-tagal ng pagsisimba, sa tinagal-tagal ng pakikinig sa salita ng Diyos, at pag dumating yung araw na hindi pa rin natupad ang kanyang hinihiling, anong gagawin? Wala na. Hindi na lang maniniwala, hindi na lang magsisimba, mandi-disappoint na lang, katulad ni Herodes. Kaya ang panawagan din sa atin ngayon, mga kapatid, kung talagang hinahanap natin ang ating Panginoon, kung ibig natin siyang makita, sana tama ang ating dahilan. Sana tama yung ating purpose. At ano yung tamang dahilan? Walang ibang tamang dahilan kundi ang mapalapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay natin talagang paulit-ulit lang kung tutuusin. Ang buhay natin kung paulit-ulit lang, wala talagang saysay kung ito ay hindi nakakabit, kung ito ay hindi nakaugnay sa ating Panginoon. At para ang buhay natin ay laging nakaugnay sa ating Panginoon, wala tayong ibang dapat gawin kundi hanapin siya. Hanapin siya sa bawat sandali ng ating buhay. At sa ating paghahanap sa ating Panginoon, nawa magkaroon tayo ng tamang dahilan. At ano ang tamang dahilan? Walang iba kundi ang pagnanais na laging mapalapit, laging mapaugnay, laging makasama ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, alam nating napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng kapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sinagan nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon, ang
tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Amang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Aniniil ko pa nanaligan, puso'y di ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikong po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship.
Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.